marami nang nagpakasal, no? At nagpasa sa atin ng mga pictures sa kanilang mga kasal. Very ordinary po. At akala nila na yung kasal ay pambunggahay lang. Ang tunay na pagdiriwang sa kasal ay simple. Kailangan lang na iniibig nyo ang bawat isa. Yan lang ang requirement sa kasal, no? At yung tunay na pag-ibig, kahit anong pagsubok man ang ang dadating sa hinaharap, na kaya natin yung lutasin. Dahil ang rason natin bakit kayo tumatanggap sa kasal, dahil sa pag-ibig po. At hindi po sa kahit na ano, hindi dahil sa bagay, material na bagay, hindi dahil sa iniibig ninyo ang bawat isa. At yan lang ang requirement sa kasal. At meron na kayong kahit isang taon na pagsasama, at wala namang perfect na asawa, wala namang perfect na husband, wala namang perfect na wife, asawa. Imperfect tayo lahat, mga kapatid. Ito yung pare nagdiriwang at nag-administer ng sacrament is imperfect din. At ngayon, mga kapatid, kahapon po may isang kapatid natin from Cagayan. Just imagine, from Cagayan de Oro, he traveled from Mindanao to Visayas. At isang lalaki, binatilyo, na grabe yung occult nila. Grabe yung occultism nila. Yung guide sa interview, kumpleto lahat ng checklist sa mga occult spirits, mga superstitious belief, mga lahat ng mga doorways of the evil spirits nasa kanya na. So nangyari, mga kapatid, ang ginawa ko, grabe ito mag-react dahil sa ano niya, sa pagpasa sa case officer sa akin, sa form niya, yung interview, anong prayer na dapat ipagdasal nito. Ang dami. Kompleto siya sa mga halos lahat ng doorways of the evil spirits, full present lahat, no? At sabi ko, hindi to basta-basta ang demonyo. So nung nagsimula pa kami, before kami nagsimula, nag-uusap kami, at grabe talaga. Yung buong pamilya niya ay grabe yung practices sa occult, mga practitioners, yung mga ninuno nila, mga anting-antingan, hindi matabla ng bala. Grabe talaga. Ito po ay palatandaan, mga kapatid, na magulo yung buhay mo, no? The more you have amulets, the more, hindi mga kapatid, na sisimba ka at may amulet ka, hindi maganda yon. Lagi kang nasa simbahan pero marami kang superstitious belief na dala. Hindi matutuwang Diyos sa atin. Hindi talaga. Kahit lay minister ka pa, kahit pare ka pa, pero meron kang orasyon, no? While maniho ako, Father, meron akong prayer na dinadasal, Latin po yan, para hindi ako madisgrasya. Occultism po yun. Pwede ka naman magdasal ng prayer ng simbahan, pero ma-receive tayo. Dahil yung mga occult prayer, ini-insert sa prayer ng simbahan. At hindi mo malaman hanggang pupunta ka sa office sa healing and deliverance at mabigyan ka ng catechism, or makikinig ka sa punto per punto. Sa mga talk natin, pwede kayo bibisita sa punto per punto staff po. Dahil yung mga speakers natin nandoon, i-live natin po yan, para yung hindi makapunta dito sa office natin, meron naman silang paraan. Dahil sa pakikinig, mga kapatid, ay yan ang simula sa pagbabago sa ating pananaw.
Kapag hindi ka nakikinig, hindi mo mabago yung pananaw mo. Hindi mo mabago yung buhay mo kapag close tayo. Sa pamagitan ng pakikinig, mga kapatid, dahan-dahan bubuksan sa Diyos ang isipan mo. Bubuksan sa Diyos ang damdamin mo sa pamagitan ng pakikinig. Sa dalawang tainga natin, no? Hindi naman madali, mga kapatid, right after mabago tayo. Hindi. There's no instant transformation, mga kapatid. Yung transformation natin ay araw-araw po. Hindi po instant. Hindi po isang araw lang. Buong buhay natin ay struggle natin sa pagbabago po. Amen? Ang nangyari, mga kapatid, grabe. Nung nagsimula na kami, nagtatanong pa ako sa kanya, very conscious siya. At sasagot talaga sa tanong mo, very normal, mga kapatid. Pero nung sinimulan na natin, muntik akong masuntok. No? Parang karatista, mga kapatid. No? Tumatawag na ako sa team ko. Dagdagan nyo yung mga lalaki dito para maghawak sa kanya. Wild na wild, mga kapatid. So, kumuha kami ng habol para matay siya. Para matali. Dahil ang extraordinary yung lakas niya, mga kapatid. At alam nyo ba, mga kapatid, nag-awit pa siya ng Ave Maria, Salve Regina, Pater Noster, puro Latin po, at nag-speaking in tongue po siya. At nung patuloy lang kami nag-pray, patuloy lang ako nag-exercise gamit yung solemn exorcism na rite ni Reverend Father Winston Cavading, yung aklat niya, grabe. Na-torture yung demonyo. At ang nangyari, mga kapatid, grabing sigaw niya. At sabi niya, wag tawagin niyo yung ina ninyo. Yung ina niyo, sino yon? Sabi niya, tawagin niyo yon. At kayang-kaya ko po na tatawagin siya na Salve Regina, Mater Misericordiae, gano'n, no? Bully na bully yung demonyo, pero alam naman natin dahil sa mga karanasan natin at dahil din sa karanasan sa simbahan nakabigay sa atin ng tatag. Kinuha natin yung Holy Exorcise Oil. Napaso siya, mga kapatid. Napaso talaga siya. Yung ba? Makisagot daw. Napaso talaga siya. Grabe, mga kapatid. At yung Holy Exorcise Oil, sumigaw siya, sabi niya, ang init, napapaso na kami. Huwag niyo na gamitin, Darwin. Yung oil, yung water, ang init. Sabi niya, no? So, ang nangyari, mga kapatid, patuloy kaming nagdasal, nag-awit ng Salve Regina, pati na yung Latin prayer ko, sinasabayan niya, no? Fluent na fluent sa Latin. Ang galing mag-Latin, mga kapatid, no? At sa awa ng Diyos, mga kapatid, sinabihan ko yung binatilyo na huwag ka magmadali, kapatid. Alam mo ba na muntik mo na akong nasuntok? Totoo yan, Father? Oo, hindi ko yan alam, Father. Wala akong alam talaga. No, huwag kang mag-alala, no? Sasama kami sa iyo. At huwag lang tayong magmadali dahil bago po ngayong linggo lang po yan. At ngayon daming ding tao dahil Sunday ngayon at may misa tayo alas 11 with Father LL. Kasama natin si Father LL Utuhan, Elfidio Utuhan, assign siya sa poblasyon sa Tagbilaran sa San Antonio de Padua Parish. Siya ang magbimisa dahil Sunday po ngayon.
dahil maraming almost 100 na mga alas 6 pa ng umaga. So ito po ay palatandaan, at pasalamat din ako ni Father Crots Otsia, Father Ilulutuhan at Father Romeo Barcelona sa malaking tulong sa pagtulong sa akin sa pag-administer sa Sacrament of Confession, dahil kung ako lang mag-isa hindi ko kaya talaga. So salamat sa mga kasamaan kong pari na very generous at masipag sa pag-administer sa Sacrament of Confession po. At ongoing po, at sabi ng mga demonyo, mga kapatid, during exorcism ko, sabi niya, doon sa mga parokya namin sa Mindanao, amin ang mga kaluluwa sa mga nagsasamba dahil lagi silang nangumunyon without confession, no? Lagi silang nangumunyon without confession. So dito sa office natin, from Thursday to Sunday po, kahit sino na lalapit sa atin, basta may ample time ako at walang another schedule, magpabigay ako ng confession anywhere, kahit saan tayo magsalubong. Kahit magsalubong tayo sa daan, Father, ngayon lang kita nakita at gusto ko mangumpisal, I am willing to administer, because Jesus is everywhere and we can receive the mercy and love of God anywhere, no? At sana ma-inspire po tayo sa madagdagan yung inspiration natin, ang appreciation natin sa sacraments, because this is instituted by Jesus Christ. At kalimitan sa atin, kulang na tayong mga Katoliko, lack tayo sa appreciation sa sacrament. Kapag ito ang ma-promote natin, what a wonderful church we have. What a powerful church we have. What an influential church we have. Because we cannot change the world, but we can only influence the world, no? Through the sacraments. Because the sacraments are the dispensers of grace. Sacraments are the dispenser of grace, no? At ang pari po, no, very blessed na blessed, dahil siya lang po ang naordinahan sa ating mahal na obispo. So nandyan si Emil? Asam na Emil? Yan pa, Ariana. Kaya mga lakaw ta mga 9:15. So, maraming salamat sa mga nagpapadala ng mga stars. Si Ate Mila Buhawi, no? Salamat, Ate Mila. Happy New Year, everyone. Padala sa atin ng 1,000 stars. At si Sister Gladys, 140 stars. At si Mercy Alferez, lagi itong mga kapatid natin, padala natin ng 100 stars. At si Amlet Mantahina, hindi ko dala na sa atin ng 50 stars. At si Ate Joy Dano Bagaw, napadala sa atin ng 100 stars po. So maraming salamat sa inyong pag-suporta sa ating programa. At magbabasa tayo ng comment. At yung kapatid natin from Cagayan de Oro, patuloy po tayo nag-exercise sa kanya. Ang kahapon ay more than 10 po ang ini-exercise natin. Ang dami. Yung dalawa ay from taga saan ba yun, si Samantha? Ang kalimut. From Cagayan din. So, meron din from Dipulog. I-share ko sa inyo yung from Dipulog, mga kapatid. Sa sunod na live natin, isa kong i-share sa inyo yung mga karanasan ko. At yung revelation ng demonyo, sabi niya, amin yung buong pamilya niya dahil grabe ang occultism. Amin yung pamilya niya dahil grabe ang involvement nila sa occultism. So dito mga kapatid, isa sa mga doorways of the evil spirits maliban sa ating kasalanan ay yung occultism. Superstitious belief, mga pamahiin natin, no? Mga kinagisnan natin ng mga kultura, mga tradisyon na hindi naaayon sa divine tradition na iniwan
ng mga apostol sa atin, iniwan sa mga disipulo ng mga apostoles sa atin hanggang sa ngayon, no? At ngayong araw na ito, hindi ako makapasok sa office natin. So, pero kasama natin yung tatlong pari. Si Father L.L. Udtuhan, si Father Crotzot Sia, at si Father Romeo Barcelona. Kasama natin sila. Magbigay ng confession, of blessing of sacramentals. Yan ang gagawin ng ating mga kasamahang pari. At ako po ay pupunta sa Mindanao po, sa Diocese of Butuan at sa Diocese of dito. So, January 8 po, San Lorenzo Ruiz de Manila, Diocesan Shrine, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Diocese of Butuan po ito. Mag-start po yung toko is 1 p.m. So, kasali yung team natin. Bakit may team ako? Dahil may mag-react talaga while magtutalk ako, dahil grabe yung occult involvement nila. Magkatulad dun sa Jensen, nag-talk ako, may isang binatilyo na magtatanong, at sa pagtatanong niya, sabi niya, Father, hindi pa siya nagsimula sa pagtanong, nag-react na. Ang daming demonyo sa kanyang katawan. Dahil yung lolo niya ay known albularyo. Hindi siya nakapagtanong. Dahil sa paglapit niya sa atin, grabe na. No? Sumisigaw na, nawala na sa sarili. At kinuha sa team natin at diniliverance na paso sa mga sacramentals. Kung ordinary na karamdaman lang yon, hindi yun mag-react. So, it is a version to the secret sa mga sacramentals natin na dala. No? St. Francis of Assisi Parish, January 9 sa Trento City, Agusan del Sur, starts at 5 p.m. po sa San Francisco de Assisi Parish. Sa January 10 po, Senior San Antonio de Padua, Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur, starts at 6 p.m. po. At ang last natin sa Mindanao, Panabo City, Davao del Norte, starts at 5 p.m. po. Yan po ang mga schedule natin sa Mindanao. Sa sunod ay sa Cebu na. Puro sa Cebu na yung sa sunod. Pasensya na po kayo dahil yung mga request niyo ay hindi ko po ma-yes lahat dahil may parokya din tayo. So, hindi ko may yes lahat yung mga request ninyo. Dahil may parokya ako na may office din ako na inaatupag. So, sa abot ng mga kakaya ko, yan lang po. Hinahati ko lang yung schedule natin para makabisita din tayo sa iba't ibang mga lugar with approval of the bishop, with approval of the parish priest. Hindi po tayo pupunta sa isang lugar without the approval of the bishop, without the approval of the priest. No? Yan po ang totoo. Yan po ang totoo. At sabi ni Lizel Naboya, Hi Father, may tanong po ako. Ako panganay po, ako sa family. Pwede po ba kaya ako magkapag-deliverance sa akong family, kaya akong parents daghan kaayog mga anting-anting? So, sa tanong mo, lahat ng mga nakatanggap ng bautismo ay pwedeng mag-deliverance as long as you are practicing Catholics. At ang pinakamakapangyarihan talaga sa pamilya, family circle, is the father. Ang pinakapangyarihan talaga sa family circle is the father po. Okay? So, turuan mo yung tatay mo, turuan mo din yung nanay mo. Dahil sila ang pinaka-powerful among the family circle. Pero pwede ka bang mag-deliverance? Pwede lahat ng baptized faithful. Pwede maka-deliverance as long as they are practicing Catholic. I-highlight na practicing Catholic. Nabinyagan ka, nakumpirmahan, may regular confession, laging nagsasamba, at kung may kasama ka, may partner ka, nakasal ka sa pari. Kung yung limang iyan, you are practicing Catholic. Kung hindi ka naman practicing Catholic, baguhin natin.
yung buhay natin. Dahil yung paraan ng simbahan sa paglapit ng kanyang mga sakramento, dadalo yung mga biyaya. Spiritual blessings, spiritual graces, spiritual consolation, spiritual inspiration, spiritual enlightenment, and spiritual guidance. Ang dami. Yung mga virtues natin ay dahan-dahan natutubo at titibay. No? Ulitin ko, dahan-dahan natutubo at titibay. Dahan-dahan. Hindi po instant, pero dahan-dahan po. So sa tanong mo, pwede ka ba? Pwedeng-pwede. As long as you are practicing Catholic. Meron nga akong pasyente dito na yung nanay niya ay nagkasakit. So siyang nag-deliverance. Binabarang pala yung nanay niya. Ang daming lumalabas ng mga insekto sa kailang bahay after deliverance sa buong bahay nila at after deliverance ng nanay niya. One month po yung nanay niya na hindi makatayo, hindi makalakad. Wala na din kain, wala nang gana sa pagkain. Balat buto na yung nanay niya. At sa awa ng Diyos, completely healed po siya because of the sacramentals and because of the sacraments. As long as we are practicing Catholics, dahan-dahan po, yan po ang makapagtibay at makapag-close po. Dagdagan yung kaalaman nyo, makikinig kayo sa punto per punto, mag-subscribe kayo, makikinig kayo, dagdagan nyo yung oras sa pakikinig, at kung wala na kayong oras sa pagbasa, makikinig kayo sa mga talks natin. Yan po ang makapa-inspire nating lahat. Amen? So, may misa pa ko, Fighting Maria, to accept with a humble heart po. The Lord be with you. Mighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Huwag kayong malimot sa pagsamba ngayong araw na ito because it is Sunday obligation natin. Sa pagpuri sa Diyos, ang pinakataas na pagpuri sa Diyos ay ang pagdalo ng banal na misa po. Fighting Maria, tatak CFD with a humble heart. God bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit. And by the sign of your Holy Cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make His message known is our responsibility. So here we are.